sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, May 27, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. ICC Trial Chamber 3. Itinakda ang paglilitis sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa November 30. Senator Bato de la Rosa, hindi natagpuan sa hinihinalang hideout sa Angeles City. PBBM tumanggap ng pinakamataas na parangal mula kay Japanese Emperor Naruhito sa state visit sa Tokyo. Malacanang, ibinasura ang hirit ni Senator Amy Marcos na pinupuntirya umano ng administrasyon ang mga kalabang senador. And we found out that he has standing warrant of arrest also for 70 counts of violations of National Internal Revenue Code. Mahigit 60 individual, kabilang ang Malaysian mastermind, arestado sa malakihang investment scam operation sa Pasig City. At sa palakasan, grade 9 student na kababayan ni Heidelin Diaz nagkamit ng ginto sa inaugural weightlifting event sa palarong pambansa. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Itinakda na sa November 30, 2026 ang makasaysayang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni former President Rodrigo Roa Duterte na magiging kauna-unahang dating pinuno ng bansa mula sa Asia na lilitisin sa International Criminal Court. Itinakda ng International Criminal Court judges ang naturang petsa sa konklusyon ng First Status Conference ngayong araw sa The Hague, Netherlands. Sunod ito sa ipinanukalang calendar ng prosecution. Bukod sa schedule, nagdesisyon rin ng korte na pagbigyan ng hiling ng bagong defense lawyers na panibagong medical assessment para sa dating Pangulo. Inihirit ni Peter Haynes ang panibagong medical exam dahil anya mahalagang masuri ang abilidad ni Duterte na humarap sa pagdinig upang matiyak ang patas na paglilitis. Gayunpaman, sinabi ni ICC Presiding Judge Joanna Corner ang tatlong medical experts na unang sumuri kay Duterte ang gagawa ng exams. Matatandaang sa pagsusuri nila November 2025, lumabas na si Duterte ay may kakayahang humarap sa paglilitis. Samantala, sa kabilang panig, isinusulong naman ni ICC Prosecutor at Senior Trial Lawyer Julian Nichols ang pagsasalin ng mga pagdinig sa wikang Filipino. Sa harapan niya ito ng interes ng publiko ukol sa kaso. Aabot sa 70 saksi rin ang posibleng iharap ng prosecution sa paglilitis kay Duterte na nasasakdal sa 3 count ng crimes against humanity kabilang ang murder at attempted murder kaugnay ng kanyang madugong gyera sa droga. Gayunpaman, posibleng mas kaunting bilang ang payagang iharap lalo na kung may pagkakapareho sa kanilang magiging mga salaysay. Paliwanag ni ICC Presiding Judge Joanna Corner, mahalaga kasing masimulan at gumulong agad ang paglilitis dahil na rin sa kalusugan ng akusadong si Duterte. Hindi humarap sa conference si former President Rodrigo Duterte pero iginiit naman ng kanyang depensa na nakahanda silang sumagot sa mga alegasyon laban sa dating Pangulo. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3.
Bigo ang mga otoridad na maaresto ang puganteng senador na si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ikinasang mga search operations ngayong Miyerkules. Isa sa mga ginalugad na bahay ang sa kamag-anak ni Senator Robin Padilla na ngayon ay inaakusahan o pinakakasuhan na ng CIDG dahil sa obstruction of justice matapos ipuspit sa labas ng Senado si Bato noong May 14. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Ito ang eksena sa bahay sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga ng umano'y kamag-anak ni Senator Robin Hood Padilla Miyerkules ng umaga. Ang target, ang puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa na hinihinalang nagtatago umano sa naturang bahay. Si Sir Lakay Carino ay kamag-anak po ni Senator Robin Padilla sa mother side po. Pero bigong mahuli ng Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation si Senator Bato. Pasado alas 5:30 nang sabihan ng mga village official na may gagawing operasyon sa bahay. Pero kahit ang umano'y kamag-anak ni Padilla, wala sa ni-raid na bahay. Last week, dapat po sa opisina ko sa Barangay Balibago, pasok na siya as presidente ng senior citizen ng Barangay Balibago. So, hindi pa siya nagpakita since last week. Ayon pa kay Barangay Chairman Ponce, bahagi rin ng operasyon ng paghahanap sa isang pick-up vehicle na umano'y ginamit bilang backup car. Nakitaan niya itong nakasunod kay De La Rosa nang pumuslit ang senador palabas ng Senado noong May 14 ng madaling araw. Hindi rin nakita ang sinasabing sasakyan sa lugar. Kwinestyon naman ng asawa ng senador na si Nancy sa isang Facebook post ang legalidad ng ginawa umanong search operation sa bahay ng isang Choli Abila Cabanban na kanilang kaibigan. Sa social media post kasi ni Cabanban, sinabi niyang nasa 20 hanggang 30 agents mula CIDG at NBI ang dumating sa kanyang bahay bandang alas 6 ng umaga ngayong Miyerkules. Nag-request ani ang mga agent na halughugin ang kanyang bahay bilang bahagi ng paghahanap kay Bato. Tinanong pa niya umano kung may search warrant ang mga ito pero aniya, sinagot daw siya ng not necessary o hindi naman na raw kailangan ito ayon sa tugon ng mga otoridad. Tanong tuloy ni Nancy de la Rosa, pwede raw ba ito o kung martial law na raw ba? Pinaalerto niya rin ang mga kaibigan, kamag-anak at kakilala nila na baka raw kasi sila na ang sumunod na halughugin. Samantala, magre-refer na ng kasong obstruction of justice ang CIDG labang kay Padilla at iba pa. Kaugnay pa rin ang pagtulong umano kay De La Rosa na makatakas. Sa pahayag ng CIDG, hindi lang basta pagsabay o pagpapasakay ang ginawa ni Padilla kay Bato, kundi highly coordinated at planado para hindi ma-detect ang pagtakas. Sinagot naman ng mga religious verse ni Padilla ang mga ito sa kanyang social media post. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad si Bato na ngayoy kanselado na rin ang lisensya ng mga pagmamay-aring baril ayon sa Philippine National Police. Ayon sa PNP Firearms and Explosives Office, nasa mahigit 100 firearms ang rehistrado sa pangalan ni Bato. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Ibinasura ng Malacanang ang bagong hirit ni Senator Amy Marcos na administrasyon umano ang nasa likod ng nakaambang mga kaso laban sa ilang senador sa mayorya. Tingin ng minority bloc, ito ang dahilan kung bakit itinutulak ng mayorya ang online voting sa mga sesyon kapag natuloy ang pag-aresto sa ilan sa kanilang mga kasamahan. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Palagay ko lahat kami talagang pinupunteriya. Yan ang tingin ni Senador Amy Marcos sa gitna ng panggigipit umano ng administrasyon sa 13 miyembro ng Senate Majority. Martes, May 26 nang ianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahan ng kasong pandarambong si Senador Jingo Estrada kaugnay sa flood control scam habang may 10 iba pa na iniimbestigahan. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagke-case build up na raw. Iginit naman ng Malacanang na hindi pinupuntirya ang mga miyembro ng mayorya lalo't matagal nang nag-ugat ang mga issue laban sa naturang mga senador. Katulad po nung kay Senator Marcoleta, ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling.
sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa SOSI niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Ang patungkol naman po kay Senator Jinggoy, still, hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila, hindi lamang sa kanya. Bukod kay Estrada at Marcoleta, kabilang sa mga lumutang na posibleng kasuhan ay sina Senators Joel Villanueva at Francis Escudero kaugnay sa flood control issue. May standing warrant of arrest naman si Senador Ronald De La Rosa sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity na posible ring kaharapin ni Senador Christopher Go. At ang pinakabago ay si Senador Robin Padilla na posibleng maharap sa kasong obstruction of justice nang umalis si De La Rosa mula sa Senado noong May 14. Dahil sa mga nakaambang kasong ito, tingin ng Senate Minority Bloc ito ang dahilan kung bakit minamadali ng mayorya na amyendahan ang Senate rules para payagan ang pagboto ng mga senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng online o teleconferencing. Ito naging mitya ng pag-walkout ng Minority Bloc Senators para maharang ang quorum sa botohan. Kung nandoon po kami, parang hahayaan namin na lumusot po itong panukala ni Senator Marcoleta, kawawa naman po ang taong bayan para niluloko natin. Kaya nag-walk out na lamang po kami. Noong 2021, pinayagan ang voting via online o teleconferencing dahil may COVID pandemic. Pero ayon kay Senador Risa Hontiveros, walang basehan para payagan ito ngayon dahil wala namang national emergency. Suportado ni dating Senate President Franklin Drilon ang pag-walkout ng Minority Bloc. Nasa minority yan, how to prevent a vote, employing parliamentary procedures and techniques in order to prevent a vote and ultimately... Posibleng talakayin sa pulong ng Majority Bloc sa Huwebes o Biyernes ng gabi ang plano kung paano may pupursige ang naturang Senate resolution lalo't magse-session break na ang kapulungan sa June 5. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iginawad kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isa sa pinakamataas na parangal ng Japan sa kanyang state visit kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Iginawad ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum kay PBBM, habang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown naman kay First Lady Liza Araneta Marcos. Samantala, humarap din si Marcos sa Japanese Parliament kung saan isinulong niya ang pagpapaigting sa ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa enerhiya, kalakalan at depensa. Nakapulong rin ni Marcos ang Japanese business groups at ayon sa Malacanang ay positibong nakakuha ang Pangulo ng nasa 210 billion pesos na pangakong pamumuhunan sa Pilipinas. Iginiit ng Malacanang na nararamdaman pa rin ng mga Pilipino ang mga programa at tulong ng administrasyon sa kabilayan ng pagbagsak ng satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakamababang antas mula nang maupo sa pwesto. Batay sa survey ng social weather stations, bumagsak sa poor na -15 ang satisfaction rating ng Pangulo nitong March 2026. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naniniwala ang palasyo na patuloy na nararamdaman ng publiko ang pagtatrabaho, ang ayuda at mga programa ng gobyerno. Binanggit din ni Castro ang hiwalay na survey ng Okta Research na nagpapakita umano na si PBBM ang may pinakamataas na rating sa 4 na pangunahing opisyal ng bansa. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang administrasyon sa pagtatrabaho at paghahatid ng good governance sa gitna ng mga hamon tulad ng krisis sa Middle East. So naniniwala po tayo na nararamdaman ng ibang mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. Tinutukoy na ng Department of Labor and Employment ang mga posibleng paglabag sa occupational safety and health standards. Kaugnay ng naging mapaminsalang pagguho ng isang ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Acting Labor Secretary
Francis Tolentino, may mga kakulangan sa safety protocol sa construction site, kabilang na ang pagkakaroon ng tulugan sa loob mismo ng site na dapat sana ay nasa hiwalay na barracks. Binigyang diin rin niya na hindi dapat kasama ang mga pamilya sa loob ng construction area, batay sa mga umano'y ulat mula sa lokal na pamahalaan. Una na ring sumailalim sa work stoppage order ang proyekto mula sa Dole Region 3 dahil sa mga natuklasang safety deficiencies. Ngunit matapos umano ang compliance ng kumpanya, muling ipinagpatuloy ang konstruksyon. Pero pinaalalahanan ni Tolentino na dapat patuloy ang monitoring para matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Paigtingin namin yung proseso, yung protocol, kung paano pag nagkaroon ng work stoppage order, maging tuloy-tuloy yung monitoring, yung inspection. Kasi pag na-lift na yon, tuloy na uli yung construction. Paano kung may violation uli? Diba siguro yun ang mga gaps sa visitorial powers ng Dole. Aabot sa 6,000 Filipino Muslims ang dumalo sa pagtitipon para sa Idil Adha sa Luneta, Maynila ngayong araw. Ayon sa Manila Police District, alas 4 ng madaling araw nang magsimulang dumating sa Quirino Grandstand ang mga attendees para sa moon sighting activity. Naging mapayapa naman sa pangkahalatan ang programa. Samantala, bilang bahagi rin ng pagdiriwang, pinangunahan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang pagbubukas ng Idil Adha Halal Festival sa Kartilya ng Katipunan. Ang Idil Adha o Feast of the Sacrifice ay isa sa pinakamahalagang holiday sa relihiyon ng Islam. Matapos ang kanyang global hits na Sour at Guts album, inanunsyo na ng international pop star at Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo ang kanyang ikatlong studio album na pinamagatang You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love na ilalabas sa June 12. Sa social media post, inihayag ng Grammy-winning artist ang kanyang excitement para sa bagong kabanata ng kanyang musical career kasabay ng pagbukas ng pre-orders para sa album. Laman rin ng naturang album ang iba pang kanta tulad ng Drop Dead, The Cure, What's Wrong With Me at iba pa. Nauna nang ipinahawatig ng kanyang longtime collaborator na si Daniel Negro ang pagkakaroon ng bagong proyekto sa pamamagitan ng isang behind-the-scenes photo na may caption na Finishing Records na agad nagpainit ng usapan online. 2024 nang bumisita sa Pilipinas ang tinaguriang pambansang pinsan na si Olivia para sa kanyang Guts Tour kung saan inamin niya na isang pangarap para sa kanya ang makapunta sa bansa dahil sa kanyang dugong Pinoy. Kaya naman sabay-sabay natin abangan yan, mga ka-A to Z. Susunod, mahigit 60 individual kabilang ang Malaysian mastermind arestado sa malakihang investment scam operation sa Pasig City. At sa palakasan, grade 9 student na kababayan ni Heidi Lynn Diaz nagkamit ng ginto sa inaugural weightlifting event sa palarong pambansa. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Balitang A to Z. Arestado ang mahigit 60 individual kabilang ang mastermind na Malaysian na sangkot sa malakihang investment scam operation sa Pasig City. Kasama sa binibiktima ng kumpanya ay mga senior citizen at mga pensioner. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sinalakay ng puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Department of Justice, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Securities and Exchange Commission at lokal na pamahalaan ng Pasig ang isang malaking online investment scam hub sa lungsod nitong May 20. We were able to arrest 63 personalities involved in an investment scam. So presently, they are under the custody of the PNP ECG and were already subjected to inquest proceedings. Nahuli sa operasyon ng boss ng kumpanya na isang Malaysian na napag-alamang maraming kasong kinakaharap na. Especially the boss of this investment center scam ay isang foreign national. We found out that he has standing warrant of arrest also for 70 counts
of violations of National Internal Revenue Code. Na-recover ang mga ebidensya kabilang ang mga desktop computer at laptop, mobile phone at iba't ibang SIM card, pati ang mga dokumento at script na ginagamit sa scam operations. Ayon sa investigasyon, hinihikayat ng kumpanya ang mga biktima na mag-invest sa trading platform na Xtrade. Ngunit wala itong lisensya na mag-solicit ng investments. So mayroong training center sila sa loob on how they will execute this scamming activity. So ang target talaga nila, unang-una, yung mga senior citizens, especially pensioners. Systematic ang kanilang pag-operate ng investment scam. So through online platform, advertisement, hinihikayat nila ang mga investor na maglagak ng minimum na 6,500 pesos sa pangakong malaking kita na hindi naman totoo. Pagkatapos ay isa-shutdown ng system platform at wala ng kontak ang investor sa kumpanya. Babala ngayon ng mga otoridad, i-validate maigi, magtanong at huwag magbigay ng pera na hindi nyo kakilala. So ang mga red flags dito, pag sila ay nagmamadali sa inyong investment para magdeposito ka ng pera o ipa-convert sa crypto para ilagay sa kanilang system. nahaharap ang mga suspect sa mga paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Securities Regulation Code. Binigyan diin ng lokal na pamahalaan ng Pasig na hindi nito papayagang maging pugad ng scam operations ang lungsod. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tinuldukan ng Commission on Elections ang mga alalahanin ng marami patungkol sa umano'y no elections o no-el scenario sa taong 2028. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi mangyayari ang no-el dahil mandato ng konstitusyon ng pagdaraos ng halalan. Anya walang anumang contingency plan para sa pagkakaroon ng no-el at tiyak na matutuloy ang national elections sa 2028. Dagdag ni Garcia, kahit malayo pa ang petsa, nagsisimula na ang COMELEC sa mga paghahanda para sa halalan, kabilang dyan ang automation, voter registration at pagbuo ng rules at guidelines. Nauna na ring pinasinungalingan ng palasyo ang paratang ni Senator Amy Marcos na may umano'y plot para suspindihin ang halalan para ma-extend ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isang diversionary tactic umano ang mga ganitong paratang. Sinabi rin ng palasyo na susundin ng Pangulo ang konstitusyon at tiniyak na magkakaroon ng halalan sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Inanunsyo ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na voluntaryong itinigil na ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila para bigyang daan sana ang isang infrastructure project. Isang araw ito matapos magprotesta ang environmental groups laban sa pag-aalis ng mga puno. Giit ng mga grupo, dapat unahin ng people-centered at sustainable urban planning imbis na mga proyektong maaaring makasira sa kalikasan. Wala pang dagdag detalye ang pamahalaan kung hanggang kailan mananatiling nakatigil ang tree cutting activities sa lugar. Samantala, formal nang inilunsad ng human rights advocates, religious leaders at mga miyembro ng civil society ang EJK Truth Commission sa Villa San Miguel, Mandaluyong City ngayong Miyerkules. Layunin ng independent at civilian-led body na makabuo ng kapani-paniwalang public records patungkol sa extrajudicial killings at iba pang umano'y paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. Naitatag ang komisyon halos isang dekada matapos lumala ang mga pagpatay kaugnay ng madugong war on drugs ni Duterte sa kanyang Duterte administration taong 2016. Bumuhos ang emosyon sa premiere night ng Tayo sa Wakas. Yan ang pinakahuling pelikula sa kasalukuyan ng Love Team na Donnie Pangilinan at Bel Mariano o kilala bilang Don Bell. Sabay-sabay na naging emosyonal ang mga tagahanga, kaibigan at mga kapamilya ng dalawang stars sa ginanap na screening sa isang mall sa Mandaluyong City. Para sa marami, isa itong bittersweet na moment nang inanunsyo ng dalawa na magpapahinga sila bilang love team matapos ang proyektong ito. Emosyonal ang ilang celebrities gaya ng actor-singer na si Jeremiah Lisbo, Mika Lim ng Bini at Anthony Jennings. Palabas na sa mga sinihan sa buong bansa ang pelikulang Tayo sa Wakas sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana.
Itinanghal na gold medalist sa weightlifting ang grade 9 student na si Adrian Bucol. Mula yan sa Zamboanga Peninsula Sharks sa Palarong Pambansa 2026 na ginanap ngayon sa Agusan del Sur. Sa secondary boys 48 kg category, naitala ni Bucol ang 83 kg sa snatch, 100 kg sa clean and jerk na may kabuuang 183 kg na nagbigay sa kanya ng tagumpay sa kompetisyon. Ayon sa kanya, nahikayat siya sa weightlifting dahil kay Olympian at gold medalist na si Heidi Diaz na kapwa niya taga Zamboanga City at itinuturing na inspirasyon ng mga batang atleta. Ayon pa kay Bucol, ang tagumpay ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang paaralan at rehiyon. Tunay ngang ipinapakita ang pag-angat ng Pilipinong atleta sa sports na siyang magbibigay din ng karangalan at pride sa bansa pagdating ng panahon. Congratulations! Sa aming pagbabalik sa showbiz, viral Linda Walker star Zhang Yingfei bibisita sa Pilipinas. Ano ang pakay? Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. From fiction, now a reality. Bibisita sa Pilipinas sa susunod na buwan ang Chinese actress na si Zhang Yingfei na mas kilala ng mga Pilipino bilang viral character na si Linda Walker. Mula yan sa microdrama na The Heiress Who Won with Brains. O nag-viral matapos makakuha ng 719 points sa isang mock exam. Ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, magtutungo sa bansa ang 22 anyos na aktres mula June 8 hanggang 11 para sa isang education advocacy campaign na may temang Education for a Better Future. Itinakda ang kanyang pagbisita sa pagbubukas ng klase sa June 8 na layong bigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon, disiplina at pag-asa para sa kabataang Pilipino. Matatandaang sumikat si Zhang aka Linda Walker sa Pilipinas dahil sa mga AI-dubbed Tagalog vertical drama clips ng Linda Walker na isang karakter na nagpakita ng tagumpay sa kabila ng kahirapan sa pamamagitan ng talino at tiyaga. Highlight ng kanyang pagbisita ang courtesy visit kay Manila City Mayor Isko Moreno, tour sa Intramuros at Binondo, maging outreach activities sa Quezon City High School. Hindi na nga uso yung haharap lang sa camera tapos picture-picture habang bit-bit ang cake kapag magdiriwang ng special day. Ngayon, may storyline pang kasama. Pero parang yung totoong storyline, na-reveal na rin. Panoorin. Birthday lang, dami pang gimmick. Kagamit pa ng gas. Mahal-mahal. Ayan. Okay na, sige na. Lapit ka na. Ayan. Utusan na naman tayo. Ito ang trabaho ng mga lalaki. Uutusan tayo kung anong maisip ng mga babae. Ayan. Ayan. Alam mo, mura-mura ng gas. Ang mahal-mahal ng gas. Ako naman nagbabayad. Pang ilang take na namin to, guys. Sige. Love you. For the birthday reels. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa manunulat na si George Orwell. Ang sabi niya, ang pinakamabisang paraan para wasakin ang isang bayan ay ang itanggi at burahin ang kanilang sariling pangunawa sa kanilang kasaysayan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.